tulad ngayon. Ngayong umaga kasi nag-organize na itong Protect Panel o yung Protect Committee ng Senado. Ito yung Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy. Na tinatalakay ngayon ay ano ba yung mga short-term, yung mabilisang mga remedyo na maaaring gawin ng mga ahensya ng gobyerno para matulungan yung mga sektor na apektuhan dahil nga sa sagrian sa Middle East. So dito present yung mga ahensya. Yun nga lang, isa sa pinaka medyo uminit ang ulo ng miyembro ng committee na si Senator Loren Legarda is yung absence ni Energy Secretary Sharon Garin. Pero ang sinasabi niya naman dito, sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Protect Committee, medyo busy raw yung schedule pero pinatawag pa rin nila at hours later naman dumating itong si Secretary Garin sa pagdinig. And ang pinaka-tinitingnan nila dito, ang sabi ni Senator Bam Aquino, wag na raw hintayin na umabot pa sa punto na mag-shutdown yung mga sektor na naapektuhan nito. Ang binabadya nila, yung mga paaralan, sana daw hindi umabot sa pagsasara nito, yung mga transpo sectors, yung mga mangingisda, magsasaka, na pare-parehong kinakailangan talagang matulungan, lalo-lalo na financially, para makapag-cope sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo. Yan yung ilan sa mga inaasahan nila. And so far sa pagbabahagi naman ng mga ahensya, for example, ng DFA, ng DMW, ng OWA, na ibahagi nila na marami na, nasa libo na rin yung kanilang mga natulungan, yung mga repatriation efforts, and yung mga reintroduction o yung reintegration ng mga ito dito sa Pilipinas. Naka-ready na rin daw yung mga job alignments, especially para sa mga OFW na kung sakali baka pahirapan ng bumalik o wala ng planong bumalik sa Middle East. Dito naman, kung ano raw yung trabaho nila, na meron sila, yung record na meron sila, i-align sila ng DOLE, pati ng mga partner institutions para mahanapan ang mga ito ng trabaho. Kanina, ang DepDev, natanong kasi ng mga senador, okay, eto na, yung emergency powers ng Pangulo, meron na to reduce or suspend ang excise tax on oil, on petroleum products. What if ang VAT naman, kailangan ba itong galawin para sa mga basic necessities, para hindi nga sobrang maapektuhan yung purchasing power daw o yung pagkonsumo ng mga household? Ang nasabi dito ng DepDev, so far, ang nakompute kasi nila, pagdating daw sa VAT, kung gagalawin ito sa mga oil products, ang nakikita nila dito, maaaring mas slow down daw yung ekonomiya ng bansa. Yung sa basic necessities, hindi pa raw nila ko-compute ito. But then again, ang maganda raw dito to mitigate kung sakaling gagalawin pa nga ang mga buwis, ay humanap daw ng ibang sources of revenue para naman ma-offset yung possible losses naman kapag ginalaw